galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Agrikultura ang isa sa mga pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman, lalong pinaiting ng Department of Agriculture ang agricultural research na magtataas ng produksyon at climate resilience sa halagang abot kaya ng agripreneurs. Alamin ang Research Center sa Cagayan Valley na kasangga ng mga magsasaka sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan at sa paghatid ng masustansya at sapat na pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Dito lang yan sa Masagana, Pinas sa DZRH ngayong Sabado, June 6, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite.
Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015 ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. That it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Dito lang sa DZRH, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas, oras po natin 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panatana, ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino
saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kumusta na po tayo? Ngayon pong TGIF, hanggang it's Friday, happy Friday morning. It's June 5, 2026. Muli mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Uy, maya-maya punta tayo ha. Meron tayong good news mamaya. Aba yung ating baby Kiyon, Arsiaga, na-operahan na. Ayan, nakapag-undergo na po ng open heart surgery. Hay, salamat po Lord. Thank you. Sana makausap natin ang Senlito Lapid, ano? Sapagkat isa siya, no? Pati si Kong Ador, di ba? Sa talagang tumulong para ma-operahan na po si Baby Kiyon. Oo, mamaya ang ating team operation tulong with Aiza Gabriel nandyan po sa kanilang bahay, no? Si Baby Kiyon po yung may congenital heart disease. Kaya standby lang po ha. Mamaya pupunta po tayo dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Dahil taga Bulacan po si Baby Kiyon. Punta muna tayo dahil tayo po'y nakikibrigada eskwela din po, ano, ang DZRH Operation Tulong. Nakikibrigada eskwela sa bawat public schools. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa mga probinsya. Batangas natin meron, ang Cavite meron. So tayo po ay alamin natin, meron tayong balitang brigada sapagkat yun daw pong basura papalitan ng school supplies. Saan yan? Alamin natin. Aba, good news yan. Magsipag ka lang, meron ka ng school supplies doon sa mga walang pambili ng school supplies. Ano? Alamin natin yan mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel, good morning. Good morning, Miss May, at sa mga chikiting nating nag-aabang na ng pasukan. Next Monday, July 8 dito sa nationwide dito yung pagsisimula ng 3-term school calendar pero bumalik sa June yung petsa ng ating pasukan. Dito may barangay Addition Hills sa lungsod ng Mandaluyong ibinibida ng kanilang liderato yung prinsipyo na maaari silang makatulong sa komunidad at the same time yung kanilang mga residente ay nakatutulong din pabalik sa pamahalaan. Yan yung konsepto nitong palit basura na iba na yung version na ipinatutupad dito sa Barangay Addition Hills. At this time around, in time of the opening of classes, school supplies na may yung papalitan ng mga basura dito sa Barangay Addition Hills. Kasama ko ngayon si Punong Barangay Carrito Sernal ng pinakamalaking barangay sa lungsod ng Mandaluyong, itong Addition Hills. Kap, good morning. Welcome mo sa DZRH. Magandang umaga po at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZRH. Magandang umaga po. So, nakikita ko ngayon pinapakita namin ngayon sa RHTV as we speak. May mga school supplies, tapos may mga bricks, may upuan. Paano yung sistema nung palit basura doon sa mga school supplies ng mga estudyante at kailan ito sisimulan? Well, unang-una yung aming programa ng palit basura, hindi na ito bago sa mga residente ko dahil 2019 inilunsad ko na yung palit basura pagkain sa mesa. Ngayon naman po, binabago-bago ko lang yung title pero the same concept. Ngayon naman po ay magdadala lang sila ng mga plastic sachet or any wrapper, plastic sachet or wrapper or any PET bottles kapalit ng mga school supplies na meron tayo dito na nakadisplay. At ito po ay handog ng barangay para kahit papano
hindi lamang po nagdodole out ang gobyerno, kahit pa paano ng ating mga kababayan ay meron din binibigay na tulong sa ating pamahalaan na malinis ang ating community dahil alam nyo naman tag-ulan na ngayon. So yung cause ng ating pagbabara ng ating mga kanal at leptospirosis. So ito yung causes ng mga pagbabara ng mga plastic sachet. So malaking tulong po ito na magtutulungan between the government and the community. Gaano karaming plastic sachet at plastic bottles yung kailangan nilang maipon bago palitan ng, ito may kumpleto rito, may notebook, pad paper, Crayola, panulat at iba't iba pa. Gaano karaming mga basura? Actually, mag-provide sila ng at least 250 pieces of plastic sachet like mga shampoo, coffee, chichirya, Tetra Pak juice, etc. 250, meron po mga notebook na ilang nasa loob ng aming plastic. May ballpen, may lapis, may Crayola, may scissor, may pantasa. Yun po ay depende po din po doon sa tao ng magdadala ng ano. Pwede pa rin po sila mag-add-on ng mga writing pad. Magdadagdag lang sila ng mga plastic sachet para kahit pa paano marami sila makuha ang product. Ang tanong dito, Kap, of course, binanggit mo na sa intro natin na makakatulong para makapaglinis din yung ating mga mamayan. Pero ano bang pakinabang ng barangay? Bakit kailangan nating hakutin yung mga basura sa halip na ibigay na lang ng diretso yung school supplies sa ating mga kababayan? Well, sabi ko nga, in one stone, meron kaming na tinatamaan dito. Number one, yung matulungan yung ating kababayan dahil sa daas mga bilihin natin ngayon. Pangalawa, yung mabigyan natin ng malinis ang ating community. At the same time, itong aming ginagawa, hindi lamang po ito kinukuha namin mga basura, ginagawa namin itong eco bricks. Ito yung pong ginagawa namin na mga plant box, barangay outposts at marami pang iba. At the same time, meron din kaming partner na nag-hauling na aming mga plastic sachet. Ginagawa po itong eco board, eco chairs, meron pong marami pa, Eco Lambert, marami pang iba. So marami pong bagay na para magawa itong mga sinisipa-sipa lang na mga plastic siya instead na sinisipa-sipa lang ito sa daanan. Ngayon, natutuwa ko dahil mga bata, minsan nakita ko isang araw, daladalan sa ako, namumulot sila. At sabi na, Kapitan, meron kang palitan ng mga notebook. Sabi ko, yes. Sabi niya, ito, daladala na, pwede ba to? So, kaya nakakatuwa yung mga bata na umiikot sila nung isang araw. Mike, baka may tanong ko kay Punong Barangay Sarnap. Magandang umaga, Kap. Una-una, ang DZRH Operation Tulong, alam ni Kap yan, madalas nandyan sa kanila. Meron tayong mga feeding mission at nakikita natin yung initiative na yan, Kap. Anyway, alam ko, napakarami ng inyong populasyon at itong initiative na ito ay napakahalaga din po sa inyo, no, bilang napakalaking barangay sa Mandaluyong. So yung ating mga kababayan po ba, yung mga previous years ay nagawa po nila yan ng tuloy-tuloy, kaya't ngayon po ay itinutuloy nyo lang at i-convert ninyo dahil nga tayo po ay opening na ng klase. Ito naman this time, mga estudyante ang magsipag para nang sa ganun, hindi na rin yan makalat, lalo na't panahon na tayo ng tag-ulan. Yes, ma'am. Actually, tuloy-tuloy po ito. Sabi ko nga sa inyo, nung nilaunch ko ito 2019, hindi po ito naging ningas kugon. Kundi naging tuloy-tuloy po ito. Nagamit po ito ng pandemic na makatulong sa ating mga kababayan na mabigyan ng pagkain sa bawat mesa. At the same time, ito nagkaroon ng nakarang buwan na tumaas ang mga gases natin ay binigyan namin ng bagong konsepto, title, yung palit bigas para sa mataas na presyo ng gas. So nagdadala sila ng mga plastic sachet, may kapalit na kagad sila ng bigas. At ito naman po, the same concept pa rin naman to, ni-retitle lang po namin. Kaya alam na po ng mga tao, kaya mga kababayan ko, kabarangay ko po, hindi na po sila nag-aalinlangan na hindi mag-ipon ng mga basura at plastic sachet sa kanilang mga tahanan dahil alam nila na may programa po ang barangay. Yes, kasi mga recyclable naman yan, Kap. Ayan, maraming salamat, Kap. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Last na lang siguro sa akin, May, dahil bukas ito ilo-launch, pero papaaro natin masisiguro, sir, yung continuity. Baka may bala ka pang gawin para doon sa mga estudyante natin. Well, sabi ko nga, ulitin ko na nagtuloy-tuloy yung aming programa. Meron po kasi akong passbook na ginawa na bawat mamamayan ay binibigyan ko ng passbook na pwede sila magpapalit any day sa barangay. Tapos lalagyan namin ng puntos. Kung gusto na nila i-claim that day, pwede naman po, o pwede naman nila ipunin yung puntos kung kailan nila gustong i-claim yung product. yung items sa kanilang gusto, ay meron po silang chance kung kailan. At itong pinaplano namin na palit basura para sa gamit ng eskwela, ay plano ko rin po magkaroon ng passbook para kahit papano, tuloy-tuloy the whole year round, yung mga bata natin na mauubusan na ng ballpen, ng lapis, ng notebook,
magdadala lang sila dito sa opisina ko, and maybe magta-tie up kami with principal na maglagay ako maglalagay ako ng taga-kolekta dun sa kanilang gate ng mga plastic sachet na dala-dala ng mga bata. And then may staff ako na magbabantay doon para hindi na dadalhin sa opisina. Sa barangay na po mismo kami maglalagay. Maglalaan kami ng araw na palitan dalahan ng mga plastic sachet doon sa kanilang schools. Alright. Maraming salamat, Kap. Thank you, sir. Thank you. Si Punong Barangay Carrito Sernal dito sa Addition Hills, lungsod ng Mandaluyong. Meron lamang may tayong 2 araw at opening ng classes sa June 8, araw ng Lunes. Wala rito sa lungsod ng Mandaluyong. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Wala po dyan sa Mandaluyong. At syempre kay Kapitan Carlito Arsenal. No? Anyway, mga kaibigan, standby lang po ha. Pupuntahan natin ang ating kababayan na talaga natulungan. Siksik liglig umaapaw, sabi nga yung mga kababayan natin, at natapos na yung kanyang operasyon. Oras natin 29 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro.
mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:13 gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinanguhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras po natin, 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Balik po tayo dito sa ating programa, pero teka lang. Magandang umaga po, lalo na dyan po sa mga taga Olongapo City. Partikular po dyan sa mga sasakay, mga sasakay sa Blue Jeep Terminal. Yung dyan sa may 18th Street West, Bahak-Bahak, Olongapo City. Tayo po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at sa pamamagitan po ng ating mga tsuper ng jeepney sa darating na araw po ng Lunes, June 8, 2026. Hatid namin sa inyo dyan ang Operation Tulong Libreng Sakay. Hatid po yan sa atin, of course, ng ating partner, ang Aboitiz Power. At sa pamamagitan po ng ating himpilang DZRH, libre na po ang inyong sakay kapag naabutan nyo po kami. Again, ang ating location, dyan po sa may Blue Jeep Terminal, 18th Street, West Bahak-Bahak, Olongapo City, as early as 7 o'clock in the morning. So, kita-kita po tayo, kita-kits, sa darating po na araw ng Lunes. Ganun din po, sa hapon naman, makakasama nyo rin po kami ang ating Team Operation Tulong. Hatid pa rin po natin ang Operation Tulong Libreng Sakay sa mga mananakay naman, yung mga sumasakay dyan po sa may Porto Circle Balon sa Mariveles, Bataan, So ang ating pong mga mananakay dyan, kita-kita po tayo dyan as early as 3 or 4 o'clock in the afternoon sa pamagitan po ng MAFABAM, Mariveles Authority of the Freeport Area of Bataan. Nakausap na natin inyong President si Woody Castillo, ating mga tsuper. Tayo po'y maghahatid ng libreng sakay kasama pa rin po syempre ang Aboitiz Power, ang ating pong partner at ang DZRH. So kita-kita tayo dyan sa may Porto Circle Balon, papunta po ng PUP Terminal dyan po sa Barangay Malaya. Tama-tama, mga estudyante ang ating mga pasahero siguro, sa araw na iyan. Kita-kita po tayo June 8, araw po ng Lunes. Samantala mga kaibigan, eto na, punta na po tayo ngayong umagang ito. Natutuwa po tayo, talagang abot-abot ang ating kagalakan sapagkat si Baby Kiyon po, yung pong 10 buwan na sanggol, bunsong anak po ng kanyang mga magulang noong pong April 27, nanawagan dito po sa atin sa DZRH Operation Tulong. Ang kanya pong nanay ang nanawagan mismo, si Ate Pauline Aviso,
at para humingi ng tulong sa operasyon ng kanyang anak. Na-diagnose po kasi si Kiyon na meron pong congenital heart disease, at kinakailangang mag-undergo ng open heart surgery. So nung pong nanawagan sa tulong po ng ating mga regular donor at mga naging katuwang po natin sa programa, nakapagbigay po tayo ng financial assistance para po sa kanyang agarang pagpapa-opera, at kabilang po sa ating pong pasasalamatan ngayon, maraming salamat dahil ito mapapakinggan natin, successful open heart surgery. Maraming salamat of course sa guarantee letter. Again, sa lalawigan po ng Bulacan, si Congressman Salvador Caador Plato. Caador, thank you so much kong sa inyo pong naitulong para sa bata, at nung nagpunta yata doon, nabigyan pa ng pamasahe, And then of course, 100,000 pesos mula po kay no other than our regular donor, Supremo Senator Lito Lapid. Agad-agad din ay sinagot ng Sen Lito yung pong kailangan, pangangailangan para makapagpa-opera na. Ito pong si Baby Kiyon. And then bukod doon ay tumanggap din po siya ng cash 2,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid, yung mga regular donor po natin. And then 3,000 pesos mula po sa PPAF. And then yung 100,000 pesos, yung guarantee letter mula kay Sendito Lapid. And then, 1,100 pesos mula sa ating mga GCash donors. So, pinagsama-sama po natin yun, talaga namang nakakatuwa, So, dahil po sa nalikom natin, natulong na yan, ay agad-agad na ipaschedule na po yung open heart surgery ni Baby Kiyon. So, May 15 po, nung na-admit siya sa Philippine Heart Center, at nung May 20, ay successful yung pong kanyang operasyon sa loob ng 6 hours. Sinbaybayan po natin ito. And then nung June 2 po, nakalabas na po ng ospital si Baby Kiyon, At ngayon po, nagpapagaling na. Gayunman, kailangan pa rin niyang mag-undergo, of course, ng mga follow-up check-up, 2D echo at x-ray para masubaybayan, mamonitor yung kanya pong kondisyon. Ngayon po, nandyan sa kanilang bahay sa lalawigan ng Bulacan ng ating team Operation Tulong. Kumustahin na natin ang kondisyon ngayon ni Baby Kiyon, Sabi ko nga po, pagkatapos ng matagumpay na open heart surgery. Aiza Gabriel, mula dyan sa kanilang bahay. Aiza, good morning. Mula sa pamilya po ni Baby Kiyon, mukhang kasama lang ni Aiza. Aiza, good morning. Yes, Miss Mino, isang maganda pero medyo makulimlim na araw dito sa amin sa Bulacan, at ngayong umaga nga po ay kasama natin ang nanay ni Baby Kiyon. Etong napakakit na si Baby Kiyon, at makikita nyo naman very masigla na. 'Di ba Opo. Kasama natin ngayong umaga, Miss May, si Baby Kiyon, gayon din ang kanyang nanay na si Ate Pauline, na kung saan nga ay matagumpay na ngang naisagawa ang open heart surgery ni Baby Kiyon nito lang ng May 20. Tama po, Ate Pauline? Ate Pauline, good morning po. Good morning po. Kasama natin ngayong umaga si Miss May. Good morning po, Ma'am May. Ay, Ate Pauline, kumusta? Ang cute naman ng Baby Kiyon. Ay, sige mo. Kumusta po? Kumusta? Hi, baby! Hi, Baby Kiyon. Ayan, harap mo nga ang baby. Ay, ang galing naman. How are you, baby? Wow! Oo. Ate Pauline, kumusta? Kumusta si Baby Kiyon? Ikwento mo nga ng maikli lang, very brief. Yung pumasok kayo ng ospital hanggang kayo ay lumabas, ilang oras na naghintay ka nung siya ay inooperahan? Bago po siya i-admit, marami pong mga test na inano mo sa kanya. Nakapasa naman po siya. Tapos po, nung operation niya, mga 6 hours po. Ang hinintay po namin. Kasi 8 po siya pinasok, tapos mga 1 po mahigit bago po siya naoperahan. Punta po sa ICU. Opo. Ayan, okay. Ang galing naman ng Baby Kiyon. Ang gwapo. Di ba? So naoperahan, successful, walang naging problema.
Wala naman po. Ay, Naging very successful naman po lahat ng ano niya. Oo, very good. Nako talaga naman. At syempre paglabas ninyo, anong mga bilin ng doktor para sa full recovery ni Baby Kiyon? Ano po, yung mga follow-up check-up po niya, yung hindi po siya dapat magkakasakit. Oo. Tapos may mga follow-up check-up pa rin po kami sa heart center kasi meron pa po siyang x-ray at saka to the echo po. Oo, nako iingatan mo ha yung kanyang yung kanyang kondisyon. Kasi 'di ba anong sabi ng doktor, mga bago ang full recovery niyo or full recovered na siya, mga gaano daw katagal? Mga buwan naman po ang inaantayin po. Pero sa tingin ko naman po, kaya naman po niya kasi masigla naman po si Baby Kiyon. Oo nga. Ano lang po talaga siya, bantayan kasi meron pa po siya pangalawang operasyon kaya kailangan po talaga ng ano. Oo, another operation sa heart pa rin. Sa heart pa rin. Opo, yung open heart din pa rin po siya. So dalawa, no? Opo. Open heart ulit po siya next mga 2 years po ang after po nitong operation niya. Oo, para fully talagang na siya, magaling na. Maging normal na baby na po talaga siya. Oo, maging normal, hindi na siya blue baby, tama ba? Opo, hindi po. Ay, ang galing naman. So iingatan mo yan sa loob ng 2 years. Kailangan hindi nga magkasakit. So ano mga pinagbabawal sa inyo ng doktor na dapat yun ang ingatan mo? Yun lang po. Ingatan lang po siya yung mga bagay na kasi... Ayan, nagwawala. Oo, bakit? Oo, baka gutom na. Nagugutom, Miss May. Sige, pakainin. Ayan, dudu na. Ayan na. Behave na siya ulit. Ayan, behave na ulit ang baby. Nagutom naman pala. Oo, bakit ginutom? Ayaw niya nung nakaupo lang. Sanay kasi siya na nandito sa labas, may nakikitang tao. Tapos, may laro-laruan. Yung hawak ni Ate Pauline ngayon, yan daw yung kanyang kambal, si JJ. Oo nga, tignan nga natin, makita nga natin yung mga previous photos na or videos na kinuna ni Iza. Ayan, nakita natin kanina ang baby ko yan. Ay, nasaya na nga, bali, ilan nga bang anak mo, Ate Pauline? Bali, 4 po. 4, Tapos, yung 3, kumusta ang naging reaction nila? Nakita nila si Baby Kiyon pagka galing ospital? Kasi po, panitawag nga po sa akin, dahil yung sinundan niya po, araw-araw tumatawag. Oo. Tapos, baby. Ayan, bakit naiyak? Baka hindi makagatas sa'yo. Ngayon nga po, gusto na po na ito gumala. Gustong gumala. Sige, baby, gagala ka na, promise. 'Di ba? Okay. Anyway, sige, standby lang kayo. Ayusin mo lang 'yan, Iza. Babalikan ko kayo ha. Saglit lang. Oo, at makikipagkwentuhan pa tayo. Sandali lamang. Oras natin 10 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Sandali lang po ha. DZRH Operation Tulong. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. La 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 Fab Con. La 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 la
Lipton. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsaya. Tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Ayan, meron na lamang tayong, naku, bilis naman ng oras. 8 minuto na lang, alas 11 na ng umaga. Balikan natin si Iza Gabriel. Iza, di na ba nag-alburuto ang baby Kiyon? Naku, Miss May, hindi na. Eto't na itayo lang bahagya at okay na ulit. Naiinitan pala. Kaya naman po medyo nababadrip sa init ang ating baby Kiyon. Naku, dapat pala naka-aircon ang baby Kiyon. Nasanay sa aircon sa sa ospital. Opo, nasanay po siya. Okay. Mainit po kasi talaga katawan nila. Gawa po nung may sakit po sila sa parang madali po silang pagpawisan. Oo. So ate, sige, balikan kita Ate Pauline. So ano yung mga gamot na kailangang regular mainom ni baby Kiyon? If ever... Yung mga nakareseta po sa niya. Oo. So magkano aabutin? Natanong mo na ba? Magkano aabutin nun? Bibilhin mo sa labas, di ba? Opo, ano lang po per pieces lang po kami. Nung nakaraan bumili po siya. Oo. Umabot mga 10 pieces lang po muna bili namin, 20, ganyan po. 20 pieces, 10, 20. Opo, ganun. Magkano inaabot pagka ganon? Mga nasa 600 plus po, ganun. 600 plus. Opo. Oo. Okay. So ngayon na andyan na si baby Kiyon, tapos iingatan mo na lang siguro bantay bantay sarado Oo. At syempre, sige, ganito, unahin mo muna, pasalamatan mo muna ang ating mga donor na talaga naman nagsama-sama para nang sa ganoon ay magawa na yung first heart or open heart surgery ni baby Kiyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Sen Lito Lapid at saka kay Kong Ador Plato po kasi po malaking tulong po yung binigay niyo po sa akin kasi po doon po nag-umpisa yung makapagkuha po ako ng schedule para po kay baby hanggang sa na-operahan po siya, hanggang sa nag-recover po siya. Oo. Malaking tulong po yung nagawa niyo pong pagbibigay po sa akin ng GL. Nakaraos po kami sa unang operation po niya ngayon. Oo. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Tsaka sa inyo po, Ma'am May, dahil po nilive niyo po ako para hindi po kung dahil sa inyo hindi po nila ako makikita. Kaya maraming pong salamat sa inyo at sa DZRH na TV radyo po. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Oo, syempre sa pamamagitan ng ating mababait na donor yan Alam mo naman ang Supremo San Lito Lapid Hindi yan makatiis lalo na pagka nanonood. 'Di ba? Oo, ayan na. Naku, ano mo nga ako, Iza. Ikurot mo nga ako ng konti diyan kay Baby Kiyon. Ang cute Ikurot mo ako ng konti. Wag na, baka umiyak ulit. Nakakagigil, 'di ba? Ang cute na bata. Oo, ayan, okay. Hi baby. Bigla sumagot Oh. 'Di ba? Okay, sige. Kung makikita mo yung personal, panggigigilan mo talaga ang napaka-cute niyang piece. So ibigay mo na muna Isa, ibigay mo na muna ang mga groceries na pasalubong natin para sa pagbabalik at successful open heart surgery ni baby Kiyon. Ayan, tanggapin mo 'yan Ate Pauline. Eto Miss May, ngayong umaga nga, bukod sa pagpunta natin dito ay may konti rin tayong regalo na handog para kila Ate Pauline para kahit papaano habang nagre-recover si Baby Kiyon at habang nagtatrabaho din ng kanyang butihing asawa ay mayroon silang kahit papaano maihahain sa kanilang lapag. Ayan. Pwede ba nating pakita? TV, patuloy na lang yung ating video para sa mga ipamimigay natin. At mayroon din po tayong kaunti pang cash assistance, Miss Mino. Kaunting tulong mula po sa ating mga partners, ma'am. Ayan po. Para po kahit pa paano, sana makatulong din sa mga ipambibili pang mga gamot ni Baby Kiyon. Oo nga. Okay. Salamat. Malaking tulong po ito pambili ng
mga gamot po ni baby na nakareseta po. Thank you po sa inyong lahat. Oo, ayan ha, mayroon kang mga biscuit. Ikaw din ang magpalakas, Ate Pauline ha. Magpalakas ka. Dahil kailangan mong maging malakas para manatili mong masubaybayan ang kondisyon. Okay, nandito sa linya natin ang 6th District Representative ng Kamara de Representantes mula sa Bulacan, Congressman Salvador Pleito. Ayan, Ka-Ador, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Oo, Ka-Ador. Morning, good morning May. Sa lahat ng nanonood, nakikinig sa DCRH. Oo, Kong. Morning. Opo. Eto ha, aming ipinahatid sa inyo. Nasa linya po si Ate Pauline Aviso, yung nagpunta po sa inyo na nanay, ni Baby Kiyon. Successful. Salamat sa tulong ng mga iba-iba nating mga kasama. Ayan, okay. Si Ate Pauline. Kasi binigay ko yung pangalan, pinapunta ko talaga sa yung in charge sa... Ayan na. Ayan, Kong, nasa linya natin si Ate Pauline. Ate Pauline, ayan, kausap mo na si Congressman Ador. Go ahead. May message ka. Magandang umaga po, Kong Pleito. Maraming salamat po sa binigay niyo pong GL po. Nakadagdag po talaga ng malaki para po sa baby ko at na-operahan po siya ngayon. Successful naman po yung operation niya. Maraming salamat po Hindi sa inyo, ba ako rin nagbigay sa iyo ng sulat o mga iba pang congressman? Binigyan pa kita ng sulat. Marami pa rin tumulong, May. Marami pa rin tumulong na ibang congressman na nagpadala dahil sa sinulatan. Oo, napagsama-sama ba yun? Napagsama-sama, no? Tulong kami ni Supremo. At saka papuntay mo sa akin ulit yan next week. Papasalin mo yung ina para mabigyan natin ng pandagdag po. Kailangan po sa gamot, Kong. Kailangan pa ng gamot. Bukawi, magkakatabi kami. Bukawi, Santa Maria, magkatabi. Oo. Ayan, Ate Pauline, ha? Punta ka. Salamat naman. Opo, ayan na. Salamat po sa inyo. Lagi po kayo nandyan sa amin. Ayan, o diba? Salamatan din niya yung si Congressman Iga Cruz ng nakakasakop kasi dyan sa Oo, sa Bukawi, no? Kaya tumulong din yun sina Congressman Ambing Laguna tumulong. Oo, kahit hindi taga Bulacan. Opo, Kong. Ayan, thank you so much. Pakialalayan po ha, dahil successful yung first operation, meron pa daw another after 2 months. Another operation. Yung taga Kepombo, konti na lang. Oo, nakaschedule po yun. Tinatanong ko kung magkano pa yung kulang at kami nasasagot doon. Kung magkano pa kulang, sinakausap ko na mismo ang sige po, center dyan, tungkol dyan. Okay, Kong. Malapit na rin yun. Ooperahan na rin yun. Opo. Salamat ko po, Kong Ador, again. Thank you so much sa mabuting kalooban. Thank you lahat. Thank you so much. Bless po sa inyo, Kong Ador. Ayan, okay, naputol na. Ayan, mga kaibigan, si Congressman Salvador Pleito ng 6th District ng Bulacan. Ayan, si Kong Ador. Okay, Ate Pauline, sige, ganito ha, para dun sa mga maaari pang mag-share, para dun sa mga gamot. Dahil mahaba-habang gamutan yan, hanggang siya ay makarecover. Ilang buwan ba daw? Nakaano po kasi sa kanya mga ilang buwan po. Pero bantay sarado pa rin po kasi siya hanggang sa pangalawa po niyang operation. Ayan. Okay, sige, manawagan ka. Baka meron pang gustong mag-share. Madagdag natin do sa mga panggamot ni Baby Kiyon. Go ahead. Mga mabubuting puso po, sana po kakatok lang po ako pang gamot lang po ni Baby Kiyon. Kahit ano pong halaga, malaking bagay na po sa akin yun. Maraming salamat po sa inyo at God bless po. Ayan, okay. Ay, ngiti naman na maganda dyan, Ate Pauline. Wala ka ng yan, para maganda naman. O, diba? Alam ko masayang-masaya ka But anyway, again, pasalamatan natin. Pupunta ka kay Kong Ador ha, kasi meron daw siyang ibibigay pa para pandagdag dun sa mga gamot ni Baby Kiyon. Okay? Okay, maraming salamat. Hi, baby. Bye-bye. Ayan. Bye-bye po. Ayan na, may pagkain na. Nakangiti na. Okay, maraming salamat. Thank you, Aiza. God bless po. God bless. Molino, lahat ng bagay na ito, hindi natin mapagtatagumpayan itong naging surgery ni Baby Kiyon muli kung hindi rin sa ating mga partners. Kaya maraming salamat po. At ito, makikipaglaro pa tayo kay Kian ngayon. Dito pa rin sa Bukawi, Bulacan. Ito si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Aiza Gabriel sa ating team operation tulong with Ariel Alejandro. Ayan, ang kanyang piloto na lagi-lagi ding nakaalalay sa atin. Salamat.
Ay, salamat po Lord. Thank you very much. At isang matagumpay na open heart surgery ang na ihatid kay baby Kion na talaga namang nakahinga kami ng maluwag dahil meron pa tayong ilan pa. 3 pa yata yung ating nakapila na open heart surgery ng mga bata na ating 2 na lang na naninikluhod tayo na sana matulungan po natin pa rin. Sana ma-schedule na. Okay, mga kaibigan, standby lang po. Uy, sandali. Akala ko'y... Flash Report! Flash Report! Sa mga balita muna tayo, hirit daw ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinayagan ng Sandigan Bayan. Ano yung hirit na pinayagan na yan, RH5 Val Gonzales? May pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang kahilingan ni dating DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan na mailagay sa hospital arrest habang nililitis ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Sa 7 pahinang resolusyon na inilabas ng 5th Division ng Sandigan Bayan, bagamat walang piyansa sa plunder, mas mahalaga anang korte ang karapatan sa buhay at kalusugan kapag may banta nito sa isang akusado. Bilang batayan ay ginamit pa ng anti-graft court ang mga kaso noon ni De La Rama at Enrile. Dahil dito'y inatasan ng korte ang PNP na dalhin si Bonoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng CIDG. Sabi ng korte, sasagutin ni Bonoan ang lahat ng gastos sa ospital. Ang kapag ligtas na aniyang ilabas sa pagamutan ay ililipat siya sa Quezon City Jail. Si Bonoan na nakakonfine sa isang pribadong hospital ay co-accused ni Senador Jinggoy Estrada sa 573 million peso graft and plunder cases na may kinalaman pa rin sa manumalyang flood control projects ng DPWH. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat Val Gonzales. Samantala NBI, bineberipika daw po ang online post na nasa yate si Senator Bato de la Rosa. Ibalita mo yan RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Biniberipika na ng National Group Investigation ang online post na nasa yate umano si Senator Bato de la Rosa. Sa ambush interview, sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, nag-iingat sila sa mga ganitong impormasyon. Hindi kasi anyang malabong nililigaw lamang ito yung mga otoridad sa pagtugi sa ICC wanted senator. Naniniwala ang direktor na nasa bansa pa rin si De La Rosa dahil mas mahihirapan ito kapag lumabas ng Pilipinas. 122 bansaan niya yung kasapi ng International Criminal Court at halos lahat ng nasyon may obligasyon naman sa Interpol. Pakinggan natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag. Check pa natin. Hindi ko pa nakita yan eh. Baka kasi nililigaw tayo, kaya maingat tayo. We cannot say exactly that. Yung kasi naniniwala kami na nandito pa. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for him. Pinagulaanan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na ginamit umano ni De La Rosa yung kanyang yate para tumakas matapos yung putukan sa Senado noong May 13. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Bago tayo magpaalam, ingat-ingat po ha. So tayo po'y opisyal nagsimula na ang panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa. Kaya ingat po tayo. Tapos meron pa tayong bagyo, no? Dahil pumasok na po sa bansa natin, Philippine Area of Responsibility, yung low pressure area na ngayon po ay tatawaging bagyong Esther. Ingat-ingat.
Mag-happy birthday lang muna tayo. Yung aming ex-secom, ka Sally Tumambing, Professor Sally, happy birthday ha. Di ka namin nabati nitong nakailang araw. Happy birthday! Napakasipag pa naman ng aming Professor Sally Tumambing. Happy birthday po sa lahat ng mga nagsaselebrate ng kanilang birthday. Iyon no, susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko, pansamantala. Maraming salamat Ipiwi na Pearl Hesoro. At Helen, ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.